May po akong pinagdadaanan na sobrang hirap. Financially mahirap, emotionally mahirap, mentally mahirap, at physically mahirap. Kaya pasensya na po kung hindi po ako nagko-complain ha. Nagkasakit lang talaga. Ko daw ang laki, ang lapa. Ko lang po ang aking buhay dito sa Bagbablog kasi gusto sobrang hirap. As in, hindi ako nagre-reklamo. Okay lang, sobrang hirap. Parang nagre-reklamo na ako pero nagbablog kasi. So, itong vlog ko ngayon ay nagpapaliwanag ako or magpapaliwanag sa aking mga content na hindi naman ako nagre-reklamo basta. So, sa mga hindi ayaw manood, wag na lang. Ayan. Hindi naman po ako sa nagko-complain. Itong pagbablog ko kasi, dati-dati, ginagawa ko ito. Hindi ko pa sinishare yung buhay ko. Yung mga halaman ko, kung saan-saan kami pumupunta, sa paligid lang. Yun ang binablog ko noon. Tapos, marami akong nakilala na sinishare nila ang buhay nila. So, naengganyo din ako mag-share ng buhay ko. Dahil itong pagbablog ko dati, diversion lang talaga ito ng aking sobrang anxiety at panic, nervyos. Basta kayo na lang ang basta yun. Nasasabi ko naman dito sa vlog ko kung paano, kung ano talaga ang aking sitwasyon dati. Yung para akong naloloka, nung para akong yun bang hindi mapakali, parang aligaga dahil sa sobrang palpitation. At isa siguro doon dahil makulang ako sa potassium. At na-diagnose din na mataas ang aking BP dati. Pero ngayon, okay naman. So, sinishare ko lang po ang aking buhay dito. Laki ko ngang pasasalamat dahil noon talaga yung magbigay-bigay sa akin ng tulong dito. Nahihiya ako talaga, nahihiya ako. Kasi hindi ako sanay na tinutulungan dahil kahit sa sobrang hirap namin dati, kahit halos walang kinakain, simula pa bata ako hanggang lumaki ako. Hindi ako, nanghingi ako sa kapatid ko, sa mama, sa nanay ko dati, yung buhay pa sa tatay ko. Pero sa ibang tao, mahihiya talaga ako. Pero yung nakilala ko si Ma'am Ann, na tinutulungan niya talaga ako kasi noon talaga sobrang hirap. Parang ang saya-saya ko kasi may mga tao palang gano'n na handang tumulong na. At si Ate City din, binigyan ako ng tulong at mga gamit. At si Ma'am E na binigyan din ako ng pera para may pambigas, yung pang ng motor namin, marami pong natulong sa akin yung mga tao dito sa YouTube ko nakilala, pati marami pa, si Sis Rose, Cordapia Rose, yun, binigyan din ako yun ng package. Basta marami, hindi lang kasi ako masyado magaling sa pag-shoutout, pero marami pong tumulong sa akin at nagpapasalamat po talaga ako doon. Ganon, tapos yung ini-encourage ako niya sa pagbablog, tinutulungan niya ako na wag daw akong kasi noon talaga wala akong self-confident, as in wala talaga. So, magpapaliwanag lang po ako. Wala akong self-confidence kasi na lumalaki akong nabubuli. As in, bully. Itong ilok ko, nabubuli talaga ito kasi sinabi nila parang, kita nyo yung palapa ng coconut, yung kanyang puno ng coconut. Yon, parang ganito daw yon, yung face ko daw, ang laki, ang lapad. So, ayun. Tapos yung boses ko daw hindi kagandahan kahit magsalita daw ako para daw akong lalaki. Ang laki-laki daw ng boses. Marami akong na-encounter na bully kasi wala ako. Kaso ayun ang dahilan na wala akong self-confident at sobra akong introvert. Na okay lang ako sa bahay, hindi ako lumalabas yun. Simula nagkaanak. So yun. Sinashare ko lang po ang aking nararamdaman kasi ngayon nagkasakit po ako. Yung magpa-doktor po, malaya po kami sa ospital dito. Hindi ko po kayang pumunta kasi magsusuka po ako sa van or sa jeep. Motor lang talaga ang kaya. At ubo lang naman ito. Kaya, yun, sinashare ko lang din sa vlog ko na nag-uubo ako, ganun. Kasi,
Gusto ko nga document o yun ang buhay ko dito sa vlog. Kaya pasensya na po kung hindi po ako nagko-complain ha. Nagkasakit lang talaga ako. At ngayon may gamot ako. Saan ba yung gamot ko? Ito yung gamot ko bago. Kasi yung Carbocisteine at iba pang mga gamot na iniinom ko, nag-self-medicate po ako. Hindi siya tumatalab. As in talaga, nahihirapan pa rin akong huminga minsan dahil sa sobrang ubo. So, ayan. Ito ang binili kahapon ni Chris dahil may nagbigay sa akin ng pera, si Ma'am Rio. Binili ko ng bigas, 12 kilos at itong gamot. So, ayan. Maraming salamat, Ma'am, dahil, ayun. Pero, bumibili naman din si Chris ng gamot. Pero ngayon nga, hindi ito matalab sa akin. Kahapon, may nagsabi sa akin, yung anak ko, yung pinsan ko, na yun daw ang inumin ko. Dati din, hindi ito matalab sa akin. Nung ilang taon na, 2021 ata, yan, nagkaubo ako last. Ayun. Yan ang gamot ko pala. Nalimutan ko din. Bumalik ako sa Sulmox. Hindi nga tumatalab yun sa akin. So, ayan. So, sinishare ko lang po ang aking buhay dito sa Bagba-vlog kasi gusto ko mag-vlog. Kasi, para po kasing na ano ako dito sa vlog, yun bang mapalabas ko ang aking nararamdaman. At marami pa akong nararamdaman na hindi ko ipinapalabas dito kasi nahihiya ako. Alam nyo, minsan nga unsa ba nang patak-ara ko og hilak nga mag-inusara, yung mag-breakdown. Dahil usahay, bahalag di mo kasabot, kay magbisaya ako. Usahay, di na kaya sa ako. Di na ako kaya ang mga problema. Kasi usahay, lisod jud kaayo ang panginabuhi. Si Chris, namasada naman po siya, pero hindi talaga kasya. Ako naglabandera, nagtrabaho, mabuti na lang yung pinagtatrabahoan ko, sa nakatintindi ngayon na hindi ako kaya. At sila lang din ang tumatanggap sa akin kasi matagal akong hindi sumubok magtrabaho dahil sa anxiety ko at pagpapanik. Kasi alam nyo, kahit bumili ako noon sa labas ng tindahan dyan, sa labas, walking distance lang, hindi pa ako umabot ng tindahan, nagpapanik na ako. Nahirapan akong huminga, lalamig na ang aking mga kamay at paa, nag-hyperventilate, yun. Yung ganon, yung hininga mo, yun. Hindi po siya madali. Marami po akong pinagdadaanan na sobrang hirap. Financially mahirap, emotionally mahirap, mentally mahirap, at physically mahirap. At alam nyo, itong anxiety ko at pagpapanik, noon gusto ko itong ipadoktor. Kasi para talaga akong naluluka dito sa bahay. Hindi ako maiwan ni Chris. Maiwan niya ako tanghali na gusto ko siyang hindi pa mamasadahan kasi yung sobrang takot ko. Oo, takot sobra. Nagdadasal po ako, nagpipray ako lagi. Pero hindi ko alam kung bakit nandyan pa rin siya. Pero ngayon medyo may konti ng pagbabago. Pero sa sobrang hirap ng mga pinagdaanan ko, noon, hindi pa ako nagbablog. Mas grabe pinagdaanan ko noon nang hindi pa ako nagbablog. Pero nakaya ko. Kahit hindi ako nagsasabi sa mga kapatid ko, tatay ko. Kasi pagkawala ng nanay ko, totally wala na akong sinabihan. Kaya mas lumala yung anxiety at panic ko. Yung nervous ko mas lumala siya nung nawala ang nanay ko. Kaya, sobrang hirap. As in, hindi ako nagre-reklamo. O ka lang, sobrang hirap. Parang nagre-reklamo na ako. Pero, nagbablog kasi ako, tinishare ko dito yung pangyayari sa buhay ko. Kaya, salamat na din. Kasi kahit ganyan, nanonood po kayo sa akin. Kahit konti lang ang viewers ko, sobrang salamat. May iba akong vlog. Ina-upload ko na sana, pero kinancel ko. At ito ngayon ang i-upload ko. Alam nyo, iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Hindi naman lahat tayo may pinagdaanan, lahat tayo may problema, lahat tayo may hindi magandang pinagdaanan. Pero sinishare ko lang nga lang dito yung mga nararamdaman ko at marami pa akong hindi na share. Ang dami kong iyak kasi sobrang hirap na ako sa paligid ko, sa obligasyon.
na hindi dapat ako. So, ayun. Pero pinili ko ding minsan gawin na lang. Pero minsan magrereklamo talaga ako. So, ayun. So, ayan. Thank you for watching.